Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin ang pagbisita po ng presidente sa Germany. May nakuha raw po na pangako ang Germany na mamumuhunan sa ating bansa na may halaga po na malaki po. 4 billion na dollars po ang sinasabi po ng balita. Pero bago po natin pakinggan, papasalamat po muli si Kamanong na tumatangkilik po na ating maliit na channel sa YouTube at sa TikTok, ang Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Thank you po mga katambay. Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin mga katambay. Na-secure ng Pilipinas ang nasa 4 billion US dollars na halaga ng investments mula sa Germany ang kasunod ng working visit doon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mayroon ding 3 letters of intent na nakuha ang bansa mula sa iba't ibang German companies. Dagdag pa ang 2 memoranda of agreement at 3 memoranda of understanding. Kabilang rin sa mga napagkasunduan ang pagbuo ng public-private partnership na naglalayong i-rehabilitate ang degraded farmland sa Pilipinas at iba pang mga innovation. Yan po mga tambay. O yan. Alam naman natin ang Germany, magaling po yan. Lalo po sa mga teknolohiya, di ba? Dahil sila una-una nakilala pa nung mga panahon pa nung una, di ba? Sa sasakyan lang, magagaling ang mga imbento nila sa sasakyan, di ba? Matitibay. At lalo po sa larangan po din ng agrikultura, sa farming, kahit nagyayelo ang kanilang bansa, nagagawa nila ng paraan. Sana po, pagbalik ng presidente, totoo na po yan. At gawin agad ng Germany, mga tabay, ang ating security naman sa pagkain hindi tumaas at bumaba naman. Sinasabi nga, sa loob ng 15 taon, bumulusok na napakataas at napakalaki ng presyo ng bilihin. Di ba? Pero ito, yung ginagawa po ng ating pamahalaan, punta ng punta, hingkayat na mamumuhunan sa ating bansa. Katulad po ng Amerika, nagpunta na po sa ating bansa, di ba, nung mga nakaraang araw. At magninegosyo rin sa atin sa telecom naman. Kaya kikita po ang bansang Amerika sa ating bansa. Dahil alam naman natin ang internet sa ating bansa ay parang ginto na rin ang presyo, di ba? Ito po, 4 billion na US dollar ang pangako ng Germany, di ba? Lalo lalo sa ating bansa. Sana po ito magkatotoo at tutukan po. Yun po okay po yun. Maganda po yun kung talagang tututukan, makakatulong sa agrikultura natin. Kung yun ang tututukan ng Germany, dahil alam naman natin ng Pilipinas, iba-iba po ang sitwasyon po ng lupa natin sa Pilipinas, di ba? Iba ang po pwede mo itanim sa Luzon at po pwede mo itanim sa bandang Bicol, di ba? O part na rin ng Luzon, Bisaya at Mindanao, di ba? Magkakaiba po ng weather, saka alam naman natin na ating bansa, di ba? Napakaraming kalabidad na pumapasok. May mga lugar o probinsya na daanan ng bagyo, di ba? Yun, magpag-aaralan po yun kung ano ang po pwedeng gawin doon sa mga lugar na yon, di ba? Meron naman kakulangan sa tubig, di ba? Tagtuyot. Meron pa tayong El Nino, di ba? May La Nina pa, di ba? At napakaraming kalamidad, di ba? Kaya lang po, ang hiling lang ni Kamanong, mga katambay, sana po, tutukan din ng presidente, di ba? Dahil tutok na tutok po siya. Tutok na tutok siya sa pagpunta sa mga bansa na maghihingkayat ng ating na mamumuna sa ating bansa, di ba? Magninegosyo. Tinututukan po ng husto ng Pangulong Marcos. Sana po sa pagbalik niya, tutukan din po ng Pangulong Marcos yung talagang pangangailangan ng mga Pilipino. Dahil nag-expect po ang mga Pilipino, di ba? Dahil yung bumoto po sa inyo, Mr. President, na mahigit 30 million, hindi pa po nararanasan. Magdadalawang taon na po yung inyo pong mga sinabi, tinalumpati, nung kayo po yung nangangampanya. Di ba? Sa nakikita po ni Kamanong, sa komento ni Kamanong, pagka ganyan po, ang gagawin po natin, puro tututukan po natin ng paglabas at paghingkayat ng mamumuhunan sa ating bansa. Hindi pa ho natin mararanasan ngayon yan. Di ba? Ilang taon pa po yan. Matagal pa po yung mga plano na gagawin
ng mga mamumuno sa ating bansa. Ang sinasabi nga ni Kamanong, ang unahin po natin, dahil yan mamumuhunan sa ating bansa, tutukan na natin. Tutukan na natin yung pangangailangan ng bansa na nagtataas ang bilihin. Yan ang dapat natin bigyan ng resolba. Di ba? Kasi sa nakikita ni Kamanong, hindi rin tumutulong ang Senado at ang Kamara na sa problema ng bansa. Ano po ang ginagawa ng Kamara na dapat ay katulong ng Presidente? Di ba? Ganon din ang Senado na bigyan ng solusyon ng problema ng bansa. Ano po ang binibigyan na solusyon ng Kamara? Di ba? Yung sinasabi nga ng mga eksperto, pinupuntusan nila o tinututukan nila yung kanilang sinasabing term extension ng kanilang panunungkulan, tumagal sa power, di ba? Kaya sinasabi nila di umano yung maipush yung Chacha, yung PI, di ba? Para hindi na sila mawala sa kanilang pwesto dahil hirap sila na talunin ng mga Duterte sa 2028. Kaya yun ang kanilang ginagawa, di ba? Na pinupush daw na mabalangkas ang saligang batas para yung kanilang extension o term extension hindi na mawala, di ba? At ano pa, ang siraan ang mga Duterte at ang nasama na ang Kibuloy, di ba? Ganon din sa Senado, di ba? Yung po ang ginagawang solusyon araw-araw, 2 taon na rin po na ginagawa po ng dapat ay makatulong sa ating mga Pilipino, ang Kamara, ang Senado. Ano po ang mga ginagawa? Hearing dito, hearing doon. Yung Kamara naman, push ng push, gastos ng gastos, di ba? Na nagbabayad di umano na napakalalaking pera, di ba? Lalo sa mga commercial sa malaking istasyon para lang i-push yung kanilang mga sinasabing makakabuti lang naman sa kanila, hindi naman sa Pilipino. Dahil kung gusto mong makatulong sa Pilipino, tutukan mo yung pangangailangan ng mahihirap, lalo sa pagkain, lalo sa bigas, di ba? At sa karne, gulay, isda, di ba? Napakamahal, di ba? Mahal na nga ang pamasahe, mahal na ang gasolina, mahal na ang kuryente, mahal na ang tubig, mahal na ang internet. Pati ba naman bigas, wala man lang kayong magawa sa bansang Pilipinas. Yan ang tinututukan po ng pamahalaan natin. Bakbakan ng bakbakan. Ganyan po ba mangyayari sa atin? Bakbakan ng bakbakan ng 6 na taon ng mga Duterte. Tapos ang Pangulo naman natin hingkayat ng hingkayat na mamumuhunan sa ibang bansa. Pero yung bansa na sinasabi mo na mamumuhunan lugmok sa kahirapan, napakataas ng mga bilihin. Sana hindi umatras ang mga banyaga na mamuhunan sa atin pag nakita sitwasyon natin, di ba? Na ang bansa natin ang inuuna puro politika. Hindi pag-asenso ng bansa ang tinututukan ng mga nasa gobyerno natin ngayon, di ba? Hindi niyo po ba napapansin, mga tambay? Magmula po nung mag-umpisa po ang termino ng Pangulong Marcos, ano po ang tinututukan po nila? Di ba? Ang Pangulo, tinututukan yung maghingkayat ng mamumuhunan sa ating bansa, di ba? Pero ang kasama po, ano naman po tinututukan ng Senado? At ng Kamara, politika. Puro politika po di ba? Kaya nakakahiya po ang Pilipinas sa ibang bansa. Hindi katulad ng Amerika, pagkatapos po ng halalan nila, nagtatrabaho na po sila. Ganon din po ang ibang bansa, Singapore, di ba? Ang China na communist, ganon po sila. Bansa po ang inuuna nila para talagang lumaki ang kanilang ekonomiya, di ba? Mismong sila gumagawa ng paraan sa bansa nila. Di ba? Yung malaking bansa, bandang Europe, di ba? Yung mayayamang bansa sa Asia, di ba? Sa North America, di ba? Talagang inuuna nilang palaguin ang kanilang bansa. Doon po nagsisimula po ang ikauunlad ng bansa. Sa bansa mo muna ikaw gumawa ng pinakamagandang solusyon na po pwede mong gawin sa bansa mo. Di ba? Huwag mo iasa sa mga dayuhan yung ikauunlad ng bansa mo. Kailangan gumawa ka rin ng sarili mong diskarte. Di ba? Ganun po yun, di ba? Wala pong iniwan yan Di ba? Kung gusto mo makadagdag ng extra income, di ba? Gagawa ka ng sarili mong diskarte, di ba? Nagtatrabaho ka na, may sarili ka pang diskarte, di ba? Nangyayari po sa gobyerno natin Inaasa po ng inaasa sa mga banyaga yung ikauunlad ng Pilipinas, di ba? Dapat yung second option mo na lang
Second option mo, mabanyaga. Dito, bilang ikaw ay Pilipino at ikaw ay presidente ng Pilipinas, may pondo naman at nangungutang ka pa. Bilyon-bilyon ang inuutang natin, di ba? Na napakalaki na ginagastos ng mga nanunungkulan natin. Gastusin mo sa Pilipinas yun. Mag-produce ka ng maraming trabaho. Di ba? Kahit sa local. Local muna. Di ba? Bawat probinsya, meron tayong mga special na magaganda na pwede mong gawing negosyo dyan. Di ba? Mindanao, napakaraming produkto na pwede mong, pagyamanin at ialok o gawin mong first class yung mga negosyo sa atin, yung mga tinatawag na mga pamoso nating mga local product na po pwede nating dalhin sa ibang bansa, di ba? Tutukan mo, gawin mong sinasabing world class yung ating mga, local, di ba? Ang dami eh. Well, lalo yung mga produkto natin kung tututukan mo lang, di ba? Sa Mindanao, daming sa prutas lang, sagana-sagana, di ba? Pero wala eh. Napag-iiwanan na po tayo ng mga kapitbahay nating mga, Asia. Dahil ang politika sa atin eh talagang napakatindi. Walang unity. Pagkatapos ng halalan, tapos na, imbis na trabahuhin yung problema ng bansa, ang tinatrabaho, politika. Puro ganun po. Ngayon, 2 taong politika. Ano nagagawa nila para solusyonan ng nagtataas ang bilihin natin, di ba? Wala. Politika. Kaya sana itong Germany, hindi umatras. Pag nakita sitwasyon ng bansa, ang laki ng di umanong korupsyon pa, di ba? Ang mga red tape, di ba? Ay, nako, nakakalungkot. Yan lang po mga katambay, ang biyahe ng Pangulo na nangako po ang Germany na mamumuhunan sa ating bansa ng $4 billion at marami pa daw na sana matupad. At sinasabi nga ni Kamanong, hindi pa natin malalasap yan. Matagal pa yan. Bibilang pa ng taon yan. Di ba? Pero yung kahirapan, paglobo at pagtaas ng bilihin, hindi pa natututukan ng Kamara, ng Senado at ng ating Pangulo. Sana, tutukan naman pag-uwi. Di ba? Yun lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa naghihirap nating bansa at mga Pilipino na gutom. Meron ka ngang mabibiling bigas, wala ka namang pera dahil wala ka namang makuhang trabaho. Nag-iiwan po na ingatan naman po tayo siyempre at tiis-tiis lang po. May pag-asa pang darating sa ating bayan. At siyempre, mahalin natin ito, ipaglaban, hindi sa giyera. Bye-bye. Paalam.